bihira nga lang po kaming magkaroon ng time dito na magtambay-tambay sa labas guys kasi nga madalas umuulan, kung hindi umuulan gabi na kami umuwi. Pero ito lang po yung time na medyo maaga po akong umuwi. Gustong-gusto, nakangiti, nanay. Gustong-gusto rin ang kalbo namin, naka-smile. Naka-smile lang iyayam na yan. Ay, ang bigat kaya. Bigat lang, baba lang. Baba lang, baba. Ay. Popo. Saan? Saan? Ah, dirty yan. Dirty yan. Pag-uwi ko nga po kanina, napansin ko na naka-open kaagad ang gate. Kaya nag-isip na ako na nasa labas sila guys. At yan, naabutan ko nga po sila, galing sila doon sa taas. Sinundo ko pa para papasok. Kagigising lang pala ng aming little boy. Kaya nagpapahangin po sila dito sa labas. Kasama po nila yung kanyang daddy. Kasi guys, kauwi nga lang din po, galing po doon sa work niya. Pero nung nakita niya po ako na dumating, ipanay ang mami-mami. Kaya sumama na rin kaagad dito sa loob. Mahirap din po pag nasa serbisyo, may mga bossing na dapat sundin. Kaya saglit nga lang po yung pagbaba nung aming bossing dito guys. Ganun talaga, kailangan sumunod. Kaya bago po ako pumasok sa office, hinatid ko na naman po siya dito sa terminal. Dito lang po siya sumasakay sa terminal guys, sa Irawan. Kasi dati, pagka pumupunta siya or bumabalik siya sa kanyang trabaho, nagdadala po talaga siya ng sasakyan. Kaya lang ngayon, parang hindi niya kaya guys, magbiyahe. Kasi pagod na raw siya, minsan naantok-antok pa. So, kailangan niyang maidlip habang nagbibiyahe. Kaya dito na siya guys, sumasakay na siya sa van. Every time na babalik siya at ang kanyang service, lagi niyang iniiwan doon sa kanyang trabaho. Kasi nga, nagagamit niya rin po yun doon. Every time na may mga pupuntahan siya, may mga attend na meeting. Wala din po kasing sasakyan yung kanilang office doon. Kaya nagdala na siya ng kanyang personal na service para hindi na rin magastos every time na may mga pupuntahan siya. Dumiretso na nga rin po ako dito sa office namin guys kasi kailangan maaga po kami pumapasok dahil maaga po yung aming formation. Alam nyo dati guys, nahihirapan akong umakyat dito kasi nga ang office namin sa taas. Kaya nagpalipat ako ng medyo mababa doon sa ground floor. Kaya lang, nabalik na naman ako dito ulit sa taas. Pero okay lang kasi medyo nasasanay na yung paa ko guys. Kasi nga po, di ba may opera ako sa paa guys. So, kailangan ko dati na nagpapatherapy po ako. Pero ngayon guys, parang hindi ko na kailangan ng therapy kasi araw-araw po, umaga, hapon, nang akyat baba ako dito sa office namin. O, di ba, nakatipid na ako. Pero sa totoo lang laking tulong din po talaga. Instead na doon lang ako sa bahay, magpapahinga, uupo-upo, mas lalong lalala, di ba po? Pero pagka ganito, araw-araw ako umalis, hindi naman ako lagi naglalakad. Pagdating naman dito sa opisina, uupo lang din ako, gagawa ng mga compliance, ng kung ano-ano, at may oras din naman na para sa uwian. Doon lang ako nakakalakad guys ng malayo. Yung kailangan na meron akong asikasuhin na importante doon sa baba, yun lang, doon lang ako nakakababa guys. Pagka ganito, kagaya nito, iuwian na, di ba? Uwian na naman dahil nga alas 5 na. So, kailangan na natin umuwi guys. Pero, yan, kailangan idahan-dahan lang ako sa pagbababa. Bago nga po ako umuwi sa bahay, dumadaan po talaga ako sa palengke or sa talipapa. Minsan, meron na rin po kaming stock na mga lulutuin doon sa bahay. Pero, guys, di ba, minsan gusto rin natin kumain ng mga naiisip natin kainin. Kaya, bumili nga po ako nito ng ampalaya, guys. Kasi kanina narinig ko masarap daw kumain ng ampalaya na may bagoong. Naisip ko, guys, oo nga naman. Kasi halos taon na rin na hindi ako nakakakain nito. At niluto ko nga po kaagad kanina. Medyo maaga pa yan, guys. Siguro mga before 6 pa lang yan. Nagluluto na ako niyan. Kasi magluluto pa po ako ng pagkain ni Yayam. Pero dapat nga po, inuna ko nga po pala yung pagkain ni Yayam, guys. Kasi mas nauuna yan siyang kumain kaysa sa amin. Pero dahil nga medyo maaga-aga pa rin at alam ko naman na busog pa rin naman si Yayam, sabi nga ni nanay, kagigising nga lang daw po tapos ang dami pang na merienda. So, okay lang din kasi nga nanunood pa siya at busy-busy pa doon sa TV, guys. Minadali ko lang naman tong lutuin kasi nga alam ko naman gisa-gisa lang ito. So, saglit lang kaya after ko nga po mag-prepare niyan, habang si nanay doon nag-aalaga kay Yayam at naghaharutan sila sa kwarto, guys. Minadali ko na talaga to. Pero may time na talagang busy-busy si Yayam, nagpapatulong ako kay nanay sa pagpiprepare ng mga sangkap nito, ng mga lulutuin ko. Kagaya na nga lang, guys, nung malunggay kanina. Sabi ko habang niluluto ko ito, pakuha na ako kaagad kay nanay ng malunggay. Diyan lang naman, guys, sa labas ng aming bakod. At yan, kasi nga kanina, dumiretso ako sa talipapa. Inisip ko kaagad kung anong kulang sa mga lulutuin. So, dahil nga po, hindi na kami nakakabili ng papaya dito sa kapitbahay, bumili na nga lang po ako ng sayote, guys. Kasi nga po, yung naitanim naming mga papaya ngayon, medyo maliliit pa. So, wala pa. Maganda rin po talaga. Masarap din sa feeling yung meron kang sariling tanim. Yung hindi ka nangihingi, guys, sa kapitbahay. Kasi nga nakakahiya rin minsan, di ba? Pero yung mga malunggay na pwede nating kunin dyan lang sa daanan, pwede na yun. Pagtapos ko nga po palang na i-prepare yung ampalaya, guys, na hinaluan ko lang siya ng bagoong alamang.
Talagang natatakam na ako guys. Kahit na gusto kong kumain na kaagad, inuna ko pa rin to. Yung aking pagluluto. Kailangan tapusin ko muna yung aking pagluluto guys. Para makakain na rin kasi itong si little boy namin, yung bulinggit namin dyan. Kasi nga guys, sobrang bilis talaga ng oras. Yung uupo ka lang saglit, na magmumuni-muni ka lang saglit, 'di ba? Tapos pagtingin mo sa oras, my God, kasi kami pagkagabi, natutulog kami guys, minsan is 8:00, yan, pumapasok na kami ng kwarto kasi wala naman din po kaming gagawin sa labas. So ano pa ba? Kaya magsasara na kami niyan at si nanay ipapahinga na rin. Syempre nga maaga pa po kaming gumigising pag umaga. Kaya kailangan talaga guys na maaga kaming gumigising kasi nga pagka gumising na si Yayam istorbo na, hindi na kami makakagawa ng gawaing bahay, hindi na kami makakapagluto ng maayos kasi nga yung little boy gusto, manghihila na yan siya guys, sasamahan mo siya doon sa kwarto habang nanonood ng TV at kailangan dalawa talaga kayo ha. Kahit na wala kang ginagawa, basta sasamahan mo lang siya. So ayan, luto na po ang aming ulam guys, para kay Yayam yan, para makakain na rin siya. Napakabilis nga lang, di ba? Pagka ganitong sabaw ang ulam ni Yayam guys, talagang napaparami yung kain niya, pero talagang nakakatuwa rin kasi nga yung mga ulam na gusto niya guys, ganyan talaga kailangan merong sabaw. Kasi pagka pakakainin mo siya ng tuyo, meaning yung mga walang sabaw na ulam guys, mahirap. Kukunti lang ang nakakain niya tapos sabulan pa talaga kayo. Habang pinapakain nga po ni nanay si Yayam doon sa kwarto, nilantakan ko na to guys yung aking pinrepare na ulam at meron na rin kaming langka. Wow!